Nag-adjourn na ang ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Miyerkules, July 15. Narito ang ilang mahalagang kaganapan. Naging sentro ng ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang Article 2 ng Articles of Impeachment, kung saan nagsagawa ng oral arguments ang magkabilang panig hinggil sa kahilingan ng prosecution na magpalabas ng mga sabpina para sa mga bank records at iba pang dokumentong pinansyal ng Vice Presidente. Sa mismong impeachment trial, nagharap ng kanilang mga argumento sina House Prosecutor Attorney Chel Jokno at Counsel for the Defense Attorney Michael Powa. Sa panig ng prosecution, iginiit ni Jokno na mahalagang makuha ang mga bank record upang mapatunayan ang mga alegasyon na nakasaad sa Article 2. Ayon kay Jokno, hindi hadlang ang Bank Secrecy Law at ang Data Privacy Act sa paghingi ng mga dokumentong ito sa impeachment proceedings. Binanggit din niya ang umano'y mahigit 3 bilyong pisong financial activity na kinakailangang siyasatin. Walang kaduda-duda, may karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni VP Sara. Hindi rin po hadlang ang Data Privacy Act. The law itself affirms that confidentiality shall not apply, and I quote, should the personal information be needed pursuant to a subpoena duly issued. Mariin namang tinutulan ng depensa ang kahilingan ng prosecution. Ayon kay Powa, ang pagpapalabas ng sabina ay dapat may definiteness at relevance. Iginiit ni Powa na ang sabina ay hindi maaaring maging instrumento ng isang fishing expedition o paghahanap ng ebidensya ng walang sapat na batayan. Ipinaliwanag din niya na nilalabag umano ng kahilingan ang due process dahil hinihingi nito ang malawak na hanay ng mga dokumentong sumasaklaw sa halos 20 taon. Kabilang ang panahon na si VP Sara ay Vice Mayor pa lamang, isang posisyong hindi aniya saklaw ng impeachment. Your Honors, when a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. Sa rebuttal, iginiit ni Jokno na ang usapin ay hindi pa patungkol sa pagtanggap ng ebidensya, kundi kung maaari lamang bang ipresenta ang mga hinihinging dokumento. Ayon sa kanya, magkakaroon pa rin ng pagkakataon ng depensa na tutulan ang mga ito sa tamang yugto ng paglilitis. Tinutulan din ni Jokno ang pahayag na isa itong fishing expedition at binanggit ang kasong Republic versus Rebusa kung saan aniya ay kinikilala ng Korte Suprema ang mga pagkakataong maaaring siyasatin ang bank records sa ilalim ng umiiral na batas. Dagdag niya, pinahihintulutan ng anti-money laundering law ang pagbubunyag ng ilang financial records sa ilalim ng mga itinakdang kondisyon. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. Maraming salamat po. Sa kanyang rebuttal, muling iginiit ni Powa na bagamat kinikilala ng depensa ang kahalagahan ng pananagutan, kinakailangan pa rin aniyang protektahan ang mga karapatan ng respondents sa ilalim ng due process. Binigyang diin niya na ang mga maaaring maging batayan ng impeachment ay dapat tumutukoy lamang sa mga ginawa habang nanunungkulan sa isang impeachable office at may malinaw na kaugnayan sa naturang posisyon. Nagbabala rin siya na kung papayagan ang sobrang lawak na sabpina, maaaring lumampas ang impeachment court sa itinakdang saklaw ng batas at mauwi sa judicial legislation. Tinukoy rin niya ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona bilang hiwalay na sitwasyon na naganap bago ang desisyon sa Duterte versus House of Representatives at iginiit na hindi lahat ng naging pamantayan doon ay maaaring otomatikong ilapat sa kasalukuyang kaso. Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang Vice Presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas ang Vice Presidente noon, ay hindi na pwedeng maparusahan. Marami naman pong paraan. You can file cases against the Vice President for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited to what impeachable offenses are. Matapos ang oral arguments, inanunsyo naman ni Lead Prosecutor Congressman Jerve Luistro na binabawi na nila ang mga natitirang testigo sa Article 4 at tanging si NBI Director Melvin Matibag na lamang ang susunod na testigo para rito. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang depensa kaugnay sa naging pahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan kahapon.